Hello, good morning guys. So, andito tayo sa Laguna. So, nabuta tayo dito na madaling araw. So, yun, ang kapag pa kasi ako nag-start sa work ko bilang isang lalamove driver. So, kagigising ko lang, then sispilyo tayo at maliligo. Ito yung gamit ko, tubig. So yun, start na tayo sa ligo bago tayo mag-work ulit. Okay. Hanggang naging taon na nablangko ang pag-iisip ko. Nakontento ako sa pagtanaw sa malayo at paghihintay sa kung sino. Malungkot, masakit, pero kinakaya ko. Lalo na at hindi rin naman ako pinabayaan ng mga magulang at kapatid ko. Pero totoo nga ang kasabihang, magawa ang kalimutin ang isip ang isang tao. Hindi yun magagawang kalimutan ang puso. Isang araw, nadaanan ko ang malaking puno na may nakausling ugat. Hindi ko alam kung bakit, pero may puwersang humila sa akin palapit doon. Wala sa sarili kong niyakap ang malaking katawan noon. Maya-maya pa ay naupo ako at sumandal naman doon. Hinimlay ang ulo at namahinga. Pakiramdam ko, hinigop niyang lahat ng bigat sa dibdib ko. Kasunod noon ay para akong nanaginip. Panaginip na nagpanumbalik sa lahat ng alaala ko na nabura sa mahabang panahon. Athena, Diyos ko! Ang tagal kitang nakalimutan. Patawarin mo ako. Bumalik ka na. Pagkakama ko, bumalik ka. Hindi ko ito kakayanin. Hindi! Anak, Raji, umiiyak ka. Tay, si Athena mo. Si Athena mo. Naalala mo na. Halika dito. Tuwa ka na, anak ka. Tahan na. Hindi na siya babalik, Tay. Hindi na kami makikita ulit. Makakaya mo yan, anak. Hayaan mo. Gagamutin ang panahon niyang sugat niya sa puso mo. Pero, Tay, bakit ang sakit na ganito? Bakit ganito? Nagpahalak naman ako. Ang lamig ng tubig. May dahilan ang lahat. At sigurado, ang lamig dito. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Nandito lang kami ng nanay mo at mga kapatid mo. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nakasandalang kay nanay. Ikinuwento ko na din sa kanya ang tungkol sa pagkatao ni Athena. Inamin niya sa akin na matagal na din daw pala siyang may kutob na si Athena ang nawawala niyang pamangkin. Nakumpirma niya lang yon nang sabihin ko pa sa kanya ang nalalaman ko. Ow! Hapon na nang Sorry. bumalik kami sa kubo. May dala siyang pagkain noon para sa akin. Pakailang beses niya din akong niyayang bumalik na sa bahay. Pero ng mga sandaling yon, mas naging matigas pa ako. Lalo na at alam ko na ang dahilan kung bakit ako naroon. Pero pag wala akong dalang tabo. Sa bundok. Sa loob ng 10 taon ay nakaya kong mag-isa doon. Ito. Kabaliwan mong matatawag. Pero nagmistula akong ermitanyo. Akala nga ng ilan na babaliw na ako. Ang hindi nila alam, inialay ko na talaga ang buhay ko noon sa paghihintay kay Athena. Ramdam ng puso ko na babalik siya. Ako doon, wala naman akong ibang narinig sa pamilya ko. Hindi ako nakakatulong sa kanila, pero ni minsan hindi nila ako pinabayaan. Hanggang isang araw, habang nag-aayos ako ng mga sanga na gagawin kong uling, hindi ko inaasahan ang paglapit ng isang presensya sa akin. Mama, pwede bang magtanong? Athena, ikaw nga ba? Raji? Ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan na itsura mo? Athena, hindi mo nanaginip lang? Hindi. Oo, sabihin na dito ka nakatira.
Okay. Thank you, Archie. So, yun guys. Gusto tayo maligo. Paano ka na, ha? Wow. Hindi habang buhay ako ganito. Oh, yun. Ganda ng tarawin natin lahat dito guys, oh. So, Hindi ko inaasahan na yayakapin niya ako. Gusto ko sanang lumayo muna dahil madumi pa ako doon ng pawis. Pero parang hindi na siya nagalaw. so yun. Ito yung aking scan. L3 yung gamit ko for today. So, yun. Tayo sa kalsada. Tabi kalsada tayo pero yan o. Gandang tarawin dito guys. Yun. So, yun. Tensya na kung ngayon ulit ako nag video ulit. Sana supportahan nyo ulit ako ng aking YouTube. Pa-subscribe na rin po ang YouTube channel ko po. And subscribe, share, like. Yan. Pindot na rin po yung button po. Maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Good morning guys.